Hi everyone! Welcome to my channel at ngayon, titingnan natin ang isa pang kakilakilabot na kaso. Noong gabi ng October 21, 2018, si Toya Jade Cordingley, 24 years old, ay nagtungo sa Wangketi Beach, isang liblib na bahagi ng baybayin sa pagitan ng Cairns at Port Douglas sa Queensland, Australia. Noong araw na yon, dinala niya ang isang aso na si India, alaga ng kanyang nopyo. Pagsapit ng dapit hapon, dumating si Toya sa dalampasigan. Ipinarada ang kanyang itim na Mitsubishi Lancer, kinuha ang tali ng aso at nagsimulang maglakad sa buhangin. Walang direktang nakakita sa kanyang paglalakad, ngunit nakumpirma ang kanyang presensya sa pamamagitan ng datos mula sa kanyang telepono at ang mga ebidensyang natagpuan sa lugar. Kinabukasan ng umaga, nanatili pa rin ang kotse ni Toya sa pasukan ng dalampasigan, isang malinaw na senyales na may kakaibang nangyari. Unang natagpuan si India bago pa man si Toya. Ang aso ay maingat na nakatali sa isang puno malapit sa paradahan. Nakakabit ang tali sa paraang tila sinadya na madaling makita ito. Wala namang pinsala ang aso, ngunit nakapapahala ang sitwasyon. Sa loob ng kotse ni Toya, natagpuan ang kanyang mga gamit tulad ng pitaka, ngunit nawawala ang kanyang telepono. Nang hindi siya nakauwi noong gabing yun at hindi sumasagot sa tawag o mensahe, labis nang nag-alala ang kanyang pamilya at ang mga kaibigan. Buong magdamag silang naghanap ng paraan para makontak ito, ngunit wala silang natanggap na sagot. Kinabukasan ng umaga, October 22, nagtungo sila mismo sa Wangketi Beach. Doon ay naging malinaw na hindi basta paglalakad lamang ang nangyari. Ang naiwan na sasakyan, ang nakataling aso, at ang kawalan ng komunikasyon ay pahiwatig na may seryosong pangyayari. Ang Wangketi Beach ay isang hiwalay at liblib na lugar. Walang ilaw sa kalsada at ang pinakamalapit na kabahayan ay milya ang layo. Dahil dito, mahirap magsagawa ng paghahanap sa gabi. Pagsapit ng umaga ng October 22, dose-dose ng tao na ang nagtipon sa dalampasigan. Ang pamilya ni Toya, mga kaibigan, at ang mga miyembro ng komunidad ay sama-samang nagsagawa ng paghahanap. May mga voluntaryong nag-ikot sa buhanginan, mga burol, daanan at damuhan. Lahat ay may pagkaramdam na hindi ito basta pagkawala lamang. Si Troy Cordingley, ama ni Toya, ay sumama rin sa paghahanap mula pa madaling araw. Sa isang punto, humiwalay siya sa grupo at naglakad patungo sa bahagi ng dalampasigan kung saan nagtatagpo ang buhangin at damuhan. Napansin niya ang tila na galaw na buhangin. Nang kanyang siyasatin at alisin gamit ang kanyang mga kamay, natagpuan niya ang katawan ng isang dalaga, ang kanyang sariling anak. Si Toya ay natagpuan na nakahiga sa gilid, bahagyang natabunan ng buhangin. Wala na ang kanyang mga gamit at may mga bakas na siya ay pinahirapan bago mawala ang kanyang buhay. Walang nakitang bagay sa paligid na magpapaliwanag kung ano talaga ang naganap. Malinaw na sinubukan ng taong may kagagawan na itago ang nangyari. Agad na sinigurado ng mga otoridad ang lugar at sinimulan ang paunang pagsusuri. Maingat na idinokumento ng mga investigador ang mga bakas ng paa sa buhangin, sinuri ang paligid at kinausap ang sino mang posibleng nakakita kay Toya noong araw bago siya mawala. Isa sa pinakamahalagang napansin ay ang kawalan ng mga bakas na nagpapakita ng paghihila o paggalaw na nagbigay ng palatandaan na ang pangyayari ay malapit mismo kung saan siya natagpuan. Ipinagpalagay na maaaring nag-abang ang may kagagawan o kaya na may nagkataong nag-cruise ang kanilang landas. Isang opisyal na ulat ng insidente ang naisumite at sinimulan ang masusing pangangalap ng ebidensya. Kumuha sila ng mga sample ng buhangin, mga yapak at iba pang bakas sa paligid na may lawak na humigit kumulang 160 feet. Base sa hitsura ng lugar, pinaghinalaan ng mga otoridad na mayroong matinding tensyon ang nangyari. Ngunit hindi ito agad ipinahayag sa publiko. Mabilis na kumalat ang balita sa buong komunidad. Iniulat ng lokal na media ang pagkawala ng isang batang babae sa isang liblib na dalampasigan na nagdulot ng matinding pag-aalala. Kaya marami ang naging maingat at nagdalawang isip na maglakad ng mag-isa. Nangako ang mga otoridad na gagawin nila ang lahat
upang matukoy ang taong nasa likod ng pangyayari at maibigay ang katarungan para kay Toya. Nagsimula silang magsuri ng mga kuha mula sa highway cameras, shopping centers at iba pang pampublikong lugar upang matunton ang huling mga oras ng paggalaw ni Toya. Kasabay nito, nagsasagawa rin ng pagsusuri gamit ang mga DNA sample at mga materyales na nakuha mula sa pinangyarihan. Inilipat ang katawan ni Toya sa Brisbane upang isailalim sa mas detalyadong pagsusuri ng mga forensic experts. Kailangan nilang matukoy ang tiyak na sanhi at oras ng pagkawala niya, pati na rin kung may mga palatandaan ng sinadyang pananakit. Mula roon, hawak na ng mga detective, forensic analyst at medical examiner ang kaso. Si Toya Jade Cordingley ay ipinanganak noong 1994 at lumaki sa Cairns sa isang lungsod sa hilagang silangang bahagi ng Australia. Pinalaki siya ng kanyang mga magulang na sina Troy Cordingley at Vanessa sa isang mapagmahal na tahanan. Bata pa lamang si Toya ay ipinakita na niya ang kanyang pagiging maunawain at maalaga. Hindi lamang sa mga tao kundi lalo na sa mga hayop. Nag-aral siya sa mga lokal na paaralan at kalaunan ay nagtapos ng programang pang-pharmaceutical at nagtrabaho sa isang butika. Kahit gaano siya kaabala, palagi niyang binibigyan ng oras ang kanyang pagmamahal sa mga hayop. Siya ay volunteer sa Post and Close Animal Shelter, kung saan tumutulong siyang mag-alaga ng mga hayop, nag-alalakad ng mga aso at naglilinis ng pasilidad. Kilala siya ng kanyang mga kasamahan bilang masipag at tapat sa tungkulin. Hindi siya pumapalya sa shift at madalas pang bumalik sa gabi para tingnan ang isang may sakit na tuta o pakainin ng mga hayop. Ang kanyang pagmamahal sa mga hayop ay hindi lamang basta gawain. Ito ay isang malaking bahagi ng kanyang pagkatao. Palagi ring nagsasalita si Toya para sa kapakanan ng mga hayop. Isinusulong niya ang pagpapaalaga sa tamang paraan, ang pagpapakapon o spay o neuter at mariing tinututulan ang anumang uri ng kalupitan. Madalas din niyang hikayatin ng iba na mag-ampon mula sa mga animal shelter. Noong panahon ng kanyang pagkawala, si Toya ay nasa isang relasyon kay Marco Hines, isang binatang kasama niyang nakatira. Para sa mga nakakakilala sa kanila, sila ay tila malapit na magkasintahan. Magkasama silang naglalakbay tuwing weekend, mahilig sa kalikasan at madalas nagbabahagi ng litrato sa social media. Sa unang tingin, maayos ang kanilang relasyon. Ngunit matapos ang insidente, may ilang malalapitan na kaibigan ni Toya ang nagsabing nabanggit niya noon na may mga alinlangan siya at iniisip na magpahinga muna sa kanilang relasyon. Ang mga pag-uusap na ito ay lumabas lamang pagkatapos ng trahedya. Si Marco ay nagtatrabaho sa retail at may mga koneksyon sa nightlife ng Cairns kaya marami siyang kakilalang tao. Kilala siya bilang medyo padalos-dalos ang ugali, pero hindi ito nakitang problema hanggang sa pagkawala ni Toya. Sa kalaunan, sinuri ng mga investigador ang kanyang mga kilos noong araw na yon. Sa unang bahagi ng kaso, kakaunti lang ang inilabas na impormasyon tungkol sa kanilang relasyon. Sa mga linggo bago ang pangyayari, aktibo si Toya sa kanyang social media. Madalas siyang mag-post ng litrato ng mga hayop, nagsusulat tungkol sa mga bagong dating sa shelter at nagbabahagi ng mga nakaka-inspire na kwento ng pagliligtas. Isa sa kanyang mga pahayag ang tumatak, hindi pwedeng kalahati lang ang kabaitan at ang pagmamahal sa mga hayop ay hindi basta libangan, ito ay paraan ng pamumuhay. Ang mga salitang ito ay mas lalo pang nabigyang pansin matapos ang nangyari. Sa kabila ng kanyang presensya online, bihira siyang magbahagi ng mga personal na detalye tungkol sa pribadong buhay niya. Ang huli niyang post bago siya nawala ay isang litrato ni India na may caption na evening walk, isang payapang larawan na sa huli naging simbolo ng trahedya, isang sandaling tahimik bago nagbago ang lahat. Habang lumalaki ang atensyon sa kaso, ang buong komunidad ay nagbalik tanaw kay Toya bilang isa sa pinakamaliwanag na kabataan sa kanilang lugar. Kahit ang mga hindi niya kakilala ay nagdala ng bulaklak sa animal shelter, nag-iwan ng mga sulat at nag-organisa ng mga vigil bilang pag-alala sa kanya. Ang kanyang kwento ay nagdulot ng lungkot at pangamba. Kung nangyari ito kay Toya,
Maaari itong mangyari sa kahit sino. Lumabas din sa surveillance footage na huminto si Toya upang bumili ng grocery sa Rusty Market sa Cairns bago siya nagpunta sa dalampasigan. Nakunan siyang may dalang bag at tahimik na naglalakad patungo sa kanyang sasakyan. Wala namang kakaiba sa kilos niya o sa mga taong nandoon. Mayroon ding mga kuha mula sa mga kamera sa kahabaan ng Captain Cook Highway. Ang daan patungong Wangiti Beach, ngunit limitado lamang ang nakitang impormasyon. Ang mismong lugar ng dalampasigan ay walang surveillance, kaya naging mas hamon para sa mga investigador. Dahil dito, naglabas ng panawagan ang mga otoridad para sa sino mang may dashcam footage noong October 21 mula 10 AM hanggang 11 PM, lalo na ang mga kuha na nagpapakita ng mga sasakyan na tumaraan sa malapit sa beach turnoff o sa kahabaan ng baybayin. Maingat na sinuri ng mga investigador ang bawat piraso ng video na kanilang natangkap, ikinumpara ang oras at uri ng mga sasakyan. May ilang kuha na nakatulong upang matunton ang mga kotse na pumasok at lumabas sa beach area noong araw ng insidente. Isa sa mga ito ay isang puting SUV. Natukoy ang nagmamaneho nito na interview at kalaunan ay inalis sa listahan ng mga posibleng sangkot. Gayunpaman, nananatiling hindi nakilala ang ilang sasakyan kahit na paulit-ulit na inilabas sa media ang mga larawan mula sa video footage. Kasabay ng pagsusuri sa surveillance footage, tibok naghahanap din ng mga posibleng saksi ang mga otoridad. Posibleng may ibang tao rin sa dalampasigan noong araw na yon, mga nangingista, naglalakad o nagpapahinga malapit sa lugar. Kinausap ng mga pulis ang mga taong dumalaw sa mga kalapit na paradahan, gasolinahan at convenience store. Sa kasamaang palad, wala ni isang nakapagsabi na nakita nila si Toya sa dalampasigan noong gabing yun. Dahil dito, inisip ng mga investigador na maaaring naganap ang insidente sa isang mas liblib na bahagi ng baybayin na bihira lang puntahan ng mga tao. Patuloy ding hinahanap ang mga kasuotan na pinaniniwalaang pag-aari ni Toya. Ibinahagi sa publiko ang paglalarawan ng mga nawawalang gamit, athletic leggings, t-shirt, tsinelas at rubber bracelet. Sa kabila ng malawakang paghahanap, wala sa mga ito ang natagpuan. Hinihikayat ng mga otoridad ang mga residente na silipin ang kanilang paligid, ang mga kanal, damuhan at gilid ng kalsada para sa anumang kahina-hinalang bagay. May ilang tip na natangkap, ngunit wala sa mga ito ang direktang nag-uugnay sa kaso. Samantala, lumabas sa forensic examination ang palatandaan na maaaring may matinding pananakit na naganap bago ang trahedya. Hindi ito agad kinumpirma sa publiko. Ngunit lumabas sa ilang confidential na dokumento na may posibilidad na sinadya ang pananakit. Ang mga bakas ng pinsala sa liig, pasa sa katawan at posisyon ng katawan ay nagbigay-bigat sa investigasyon nito. Nakolekta rin ang mga DNA sample mula sa katawan at sa paligid. Ito ay pinadala sa forensic lab sa Brisbane. Naging mahalagang bahagi ito ng investigasyon. Ngunit sa kasamaang palad, walang tumugmang resulta sa mga kasalukuyang database. Ang kakulangan ng direktang ebidensya o testigo ay nagdulot ng lumalaking pagkadismaya at kawalan ng katiyakan, hindi lamang sa media kundi maging sa social platforms. Lalong dumami ang mga usapan, haka-haka at mga tanong tungkol sa mga taong pinakamalapit kay Toya. Habang abala ang publiko sa pag-uusap, tahimik namang ipinagpatuloy ng mga investigador ang kanilang trabaho. Sinusuri nila ang bawat lead, tinutunton ang mga ruta, tinitingnan ang mga alibay at pinag-aaralan ang mga koneksyon sa lipunan. Sa mga unang linggo ng investigasyon, hindi pa rin isinasa publiko ang pangalan ng pangunahing pinaghihinalaan. Lumitaw lamang ito kalaunan dahil sa pagkakatugma ng DNA, bigla ang pagkawala at ang mga iniwang bakas ng isang taong umalis sa loob lamang ng 24 oras matapos ang insidente. Ilang linggo matapos ang pagkawala ni Toya Cordingley, tumutok ang investigasyon sa isang lalaking kinilalang si Rajwinder Singh. Siya ay isang mamamayang Australiano na may lahing Indian. Nakatira sa Innisfail, mga 90 minutes na biyahe mula sa pinangyarihan at nagtatrabaho bilang nurse. Hindi agad inilabas ang kanyang pangalan sa publiko, ngunit sa loob ng investigasyon, siya ang naging pangunahing taong iniimbestigahan.
Ilang mga pangyayari ang nagdala ng pansin sa kanya, kabilang ang kanyang mga galaw noong araw ng insidente at ang kakaibang kilos niya pagkaraan nito. Noong October 21, 2018, araw na nawala si Toya, nakita sa cell tower data na si Singh ay nasa paligid ng Wangketi Beach. Ang oras nito ay halos tugma sa pagdating ni Toya sa lugar at sa oras ng kanyang pagkawala. Lalo pang nakatawag pansin na bigla na lamang siyang tumigil sa pagpasok sa trabaho nang walang paalam at iniwan ang bahay na tinitirhan niya kasama ang kanyang asawa at ang mga anak. Kinabukasan, October 22, umalis siya agad ng Australia patungong India. Bumili siya ng one-way ticket papuntang Delhi at sumakay ng eroplano nang hindi nagpapaalam sa kanyang employer o sa mga kakilala. Magaan ang kanyang dalang gamit at minadali ang pagbili ng ticket. Noong panahon yun, wala pang formal na kaso laban sa kanya, kaya walang legal na dahilan para pigilan siya sa airport. Nang lumaon, nalaman na iniwan niya ang pasaporte ng kanyang asawa, mga gamit at ilang dokumentong medikal sa bahay nang hindi nagbibigay ng malinaw na dahilan sa kanyang pamilya sa biglaan niyang pag-alis. Nang makumpleto ang pagsusuri sa DNA na nakuha sa lugar, lumabas ang mataas na posibilidad ng pagtutugma sa mga sample na dati nang nakolekta mula kay Singh. Mayroon ding mga yapak sa buhangin na tumugma sa kanya, dahilan upang maglabas ng formal na kaso laban sa kanya. Subalit noong panahon yun, nasa India na ito. Nabigo ang mga otoridad sa kanilang pagtatangkang makipag-ugnayan at ayon sa mga opisyal ng Australia, wala na siya sa dating tirahan na nakarehistro sa kanya. Dagdag pa rito, natuklasan din sa kanyang medical history na siya ay nagpagamot para sa mga sugat sa kanyang mga kamay ilang sandali matapos mawala si Toya. Kabilang dito ang mababaw na hiwa at pasa na ayon sa mga eksperto ay maaaring dulot ng isang pisikal na pagtatalo. Sa forensic findings na kumpirmang lumaban si Toya, makikita sa kanyang katawan ang mga palatandaan ng pagkikipaglaban, kabilang na ang mga markang pangdepensa sa kanyang mga braso at mukha na posibleng nangyari habang siya ay inaabuso. Lalong lumaki ang pag-aalala nang makita ang kilos ni Singh matapos niyang umalis ng bansa. Hindi siya naninirahan ng matagal sa isang lugar o nagparehistro sa mga lokal na otoridad. Ayon sa kanyang kamag-anak sa India, bihira siyang umuwi at madalas lumipat-lipat ng tirahan. Minsan, nagpapanggap umano siyang isang pilgrim upang makituloy sa mga templo at naiulat ding gumamit ng ibang pangalan. Dahil wala siyang opisyal na dokumento, nakaiwas siya sa atensyon ng mga otoridad. Samantala, ang kanyang asawa at mga anak na naiwan sa Australia, hindi regular ang komunikasyon nila at kung minsan ay malabo pa ang mga detalye. Sa isang panayam, sinabi ng kanyang asawa na wala siyang alam sa mga pangyayari kaugnay sa kaso. Ngunit inamin niyang napansing may pagbabago sa ugali nito. Naging tahimik at tensyonado si Singh ilang araw bago ang kanyang biglaang pagkawala. Mayroon ding mga hindi kumpirmadong ulat na nagkaroon ng alitan sa pamilya bago ang insidente. Ngunit walang opisyal na ebidensya tungkol dito sa mga pampublikong record. Nang tuluyan ng isinapubliko ang pangalan ni Rajwinder Singh, nakapagtala na ang mga otoridad ng Australia ng maraming matibay na ebidensya. Nakakuha sila ng warrant para sa kanyang pag-aresto at nagsumite ng opisyal na kahilingan sa Interpol. Isinama si Singh sa International Wanted List. Formal ding humingi ang Australia sa pamahalaan ng India para sa extradition. Ngunit tumugon ang mga opisyal ng India na kailangan muna nila ng kumpletong pre-trial investigation at detalyadong dokumentasyon bago sila makakilos. Mula noon ay nagsimula ang matagal na yugto ng kanyang pag-iwas. Panapanahong nakakatanggap ng impormasyon ang mga otoridad sa India tungkol sa kanyang posibleng kinaroroonan, ngunit hindi sila nagtagumpay sa agarang pagdakip. Samantala sa Australia, nananatiling mainit na usapin sa publiko ang kaso. Sa tuwing mababanggit ang pangalan ng suspect, muling lumalakas ang panawagan ng taong bayan na pabilisin ang proseso ng extradition. Patuloy na gumagalaw sa dalawang direksyon ng investigasyon ang masusing pagkalap
at pagsusuri ng ebidensya sa Australia at ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng India. Dahil sa kakulangan ng pag-usad, mas pinaigting ng mga opisyal ng Australia ang kanilang aksyon. Naglaan ng dagdag na pondo ang pamahalaan ng Queensland upang mapabilis ang investigasyon. Noong November 2021, naglapas ng bihirang pahayag ang hepe ng pulisya ng estado. Magbibigay sila ng gantimpala ng 1 million Australian dollars para sa sino mang makapagbibigay ng impormasyon na tutulong sa pagkakaaresto ng sospek. Binibigyang diin niya na nananatiling pangunahing prioridad ang paglutas sa kaso ni Toya. Malawak na naibalita ang anunsyo sa media ng India. Dahil dito, nagsimulang pumasok ang mga bagong tip tungkol sa posibleng kinaroroonan ni Singh. May mga nagsabi na nakita siya sa ilang relihiyosong komunidad sa Punjab, habang ang iba naman naniniwala na nagtatago siya kasama ang mga malalayong kamag-anak gamit ang ibang pagkakakilanlan. Ibinahagi ng mga otoridad ng Australia ang natipong impormasyon bilang kanilang counterpart sa India, dahilan upang magsagawa ng serye ng masinsinang operasyon. Noong November 2022, makalipas ang 4 na taon mula sa krimen, sa wakas ay naaresto si Singh sa Delhi. Natagpuan siya sa lugar ng Janakpuri. Naglalakad mag-isa sa lungsod nang walang dalang anumang pagkakakilanlan. Nang siya'y arestuhin, hindi siya nanlaban. Una niyang itinanggi ang kanyang pagkakakilanlan. Ngunit matapos ang masusing verifikasyon, umamin siya na siya nga si Rajwinder Singh, ang lalaking tumakas mula Australia noong October 2018. Opisyal na kinumpirma ang kanyang pagkakaaresto. Inihayag ng Ministry of Home Affairs ng India na nagsimula na ang proseso ng extradition. Ikinulong si Singh sa Delhi at binigyan ng legal na kinatawan. Sa kanyang unang pagharap sa korte, sinabi ni Singh na ayaw niyang ma-extradite pabalik sa Australia. Ayon sa kanya, wala siyang tiwala sa hustisyang naghihintay doon at nangangamba siya sa pagkiling ng proseso. Dahil dito, nagsimula ang isang mahabang legal na laban na tatagal pa ng ilang buwan. Bilang tugon, lalo pang pinaigting ng Australia ang kanilang diplomasya. Dinala sa kaso ang mga eksperto sa international law. Inilatag ng mga otoridad ang lahat ng basihan para sa extradition, kabilang ang mga ulat ng eksperto at ang mga ebidensya upang suportahan ang kanilang kahilingan. Sa unang pagkakataon mula nang mawala si Toya Cordingley, tila nagkaroon ng tunay na pag-asa na maihaharap na ang sospek sa paglilitis. Ngunit mahaba pa ang tatahakin, puno ng legal na proseso, apila at ang mga usapin kaugnay ng kanyang pagkamamayan. Sa isa sa mga interogasyon, nagulat ang lahat nang bigla siyang umamin na may kinalaman siya sa nangyari. Naitala ito bilang bahagi ng opisyal na case file. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw, binawi niya ang pahayag. Sinasabing napilitan lamang siya at hindi ito totoo. Mariin niyang iginiit na wala siyang kaugnayan sa pagkamatay ni Toya Cordingley. Sa isang nakasulat na pahayag, nagpakalat pa siya ng kakaibang teorya na may 2 sospek at 2 biktima, na ang nangyari raw sa Wangiti Beach ay ibang sitwasyon na nasaksihan lamang niya. Walang ebidensya ang sumuporta sa bersyong ito. Ngunit umagaw ito ng pansin ng kanyang mga apokado at nagdagdag ng bagong komplikasyon sa kaso. Pumayag ang korte ng India na dinggin ang kanyang pahayag, dahilan para lalo pang maantala ang proseso. Paulit-ulit na naurong ang mga pagdinig at sunod-sunod ang inihaing pagtutol ng depensa gamit ang isyo ng karapatan ni Singh. Gayunpaman noong 2023, nagdesisyon ang korte ng India na aprubahan ang kahilingan para sa extradition. Pinagtibay nila na ang mga dokumentong isinumiti ng mga otoridad ng Australia ay tumutukon sa international standards at maaaring ibalik ang sospek upang harapin ang paglilitis. Ang huling kumpirmasyon ay nagmula mismo sa Minister of Home Affairs ng India na tuluyang nagbigay taan sa pagbabalik ni Singh sa Australia. Matapos ang mahabang proseso, sinimulan na ang paghahanda para sa ligtas na paglilipat kay Singh. Noong November 2023, formal siyang ipinigay ng mga otoridad ng India sa pulisya ng Australia at agad na dinala patungong Queensland. Sinalubong siya ng mga opisyal ng state police
at kaagad na isinailalim sa kustudiya sa isang mahigpit na pinapangalagaang pasilidad. Ang biyahe at buong operasyon ng paglilipat ay isinagawa ng palihim upang maiwasan ang anumang pagkalat ng impormasyon o posibleng panghihimasok. Pagdating niya sa Australia, formal na isinampa ang mga kaso laban sa kanya. Ang pangunahing kaso, sadyang pagpatay kay Toya Cordingly noong October 21, 2018. Nagpa siya ang korte na manatili si Singh sa kustudiyan ng walang piyansa. Iginiita ng mga piskal na siya ay matinding flight risk dahil minsan na siyang tumakas sa bansa at nakapagtago ng ilang taon. Dagdag pa nila, mabigat at marahas ang kasong isinampa na nagresulta sa pagkawalan ng buhay at ginawa ng may matinding kalupitan. Ngayon, formal nang nagsimula ang mga paghahanda para sa paglilitis. Tiniyak ng mga otoridad sa publiko na ang kaso ay isasagawa ng malinaw at ayon sa pamantayan ng batas ng bansa. Samantala, lumabas ang ilang bagong detalye mula sa case files, mga impormasyong matagal nang itinago. Isa sa mga ito ay may kinalaman sa personal na buhay ni Toya. Natuklasan ng mga investigador na nakikipag-ugnayan siya sa isang lalaking nagngangalang Tyson, isang foot care specialist. Hindi ito lumabas sa mga unang investigasyon at lumitaw lamang ilang buwan matapos ang insidente. Nang muling suriin ng mga investigador ang kanyang mga mensahe at phone data, doon lang naging malinaw na posibleng may romantikong relasyon si Toya sa labas ng kanyang opisyal na pakikipagrelasyon. Nagsimula ang komunikasyon ni Toya at Tyson ilang linggo bago ang malagim na pangyayari. Sa unay palitan lang ng paminsan-minsang mensahe online. Ngunit kalaunan, naging mas personal at mas emosyonal ang kanilang pag-uusap. Habang sinusuri ng mga investigador ang chat history at mga archive posts, natuklasan nila ang ilang pribado at mahihinang pahayag ni Toya. Ibinahagi niya rito ang kanyang emosyonal na pinagdadaanan, ang mga alinlangan sa relasyon nila ni Marco Hines at ang kanyang kagustuhan para sa pagbabago. Sa isa sa mga mensahe, sinabi niyang hindi na siya tunay na masaya at ibinanggit ang paulit-ulit na pagsabog ng galit ng kanyang partner. May mensahe pang may pets ang kalagitnaan ng Oktubre kung saan isinulat niya, "He lost it again. I don't feel safe. Maybe it's time to end it." Sa isa pang mas neutral na mensahe, sinabi niyang gusto niyang lumayo mag-isa at pansamantalang makalayo sa bigat ng sitwasyon. Bagamat wala ni isang mensahe na tahasang nag-akusa kay Marco ng anumang krimen, malinaw na ipinapakita ng mga ito ang matinding emosyonal na hirap at ang unti-unting paglayo ni Toya mula sa kanya. Sa huli, inamin pa ni Toya kay Tyson na itinatago niya ang kanilang pag-uusap upang maiwasan ang muling pagsabog ng galit mula sa kanyang partner. Noong una, walang access ang mga investigador sa impormasyong ito. May mga nawawalang chat records sa cellphone ni Toya at hindi automatikong nasi-save ang mga nabuburang mensahe sa kanyang messaging app. Tanging sa pamamagitan lamang ng Advanced Digital Forensics, nabawi ang bahagi ng mga tinanggal na datos. Ang breakthrough na ito ay naging mahalagang punto sa investigasyon dahil ipinakita nito na may mga aspeto ng kanyang buhay na sadyang inilihim niya kay Marco. Dahil dito, lumabas ang posibilidad na baka nakita ni Marco ang kanyang kilos bilang lumalayo at marahil kahina-hinala. Sa paglabas ng bagong ebidensya, muling nakatutok ang investigasyon kay Marco Hines. Noon, isa lamang siyang witness. Ngunit sa kontekstong idinulot ng mga natuklasang mensahe, kasama ang tensyon sa kanilang relasyon, kailangang muling silipin ang kanyang alibay at galaw noong araw na nawala si Toya. Ayon sa timeline, nasa bahay si Marco noong oras na yon. Bahagyang nakumpirma ang kanyang kinaroroonan gamit ang work records at ilang surveillance footage. Ngunit nang sumulpot ang bagong ebidensya, mas malalim na inaral ng pulisya ang mga record na ito. Isang oras ng interes ang tumutok sa pagitan ng 2 p.m. at 9 p.m. ang mga oras na pinaniniwalaang nasa beach si Toya. Sa mga oras na yon, biglang bumaba ang phone activity ni Marco. Hindi na siya sumasagot sa mga mensahe at kalaunan ay nagpadala lamang ng isang maikling text na tila hindi pangkaraniwan sa kanyang estilo.
Dagdag pa rito, may ulat na nakita ang kanyang sasakyan malapit sa isang exit patungo sa Captain Cook Highway noong gabi na yon. Taliwas ito sa kanyang naunang pahayag na nanatili lamang siya sa loob ng Center Cairns. Dahil sa mga inconsistency na ito, muling ipinatawag si Marco para sa karagdagang pagtatanong. Kinumpirma niyang nasa lungsod nga siya, ngunit ihirap siyang magbigay ng malinaw na paliwanag sa ilang blangkong bahagi ng kanyang galaw. Mariin niyang itinanggi ang anumang kinalaman sa krimen at giniit na wala siyang alam tungkol sa relasyon ni Toya sa ibang lalaki. Bagamat kulang ang ebidensya para tuluyan siyang akusahan, nakapuka pa rin ng red flags ang kanyang mga sagot, kaya't mas lalo siyang isinailalim sa investigasyon. Muling sinimulan ng mga investigador ang pag-cross-reference ng mga galaw ng lahat ng taong nabanggit sa komunikasyon ni Toya. Hiningi ang mga phone records, sinuri ang travel patterns, binalikan ang surveillance footage at muling tinipon ang mga pahayag ng mga saksi. Sa kaso ni Tyson, malinaw na siya'y nasa ibang lungsod noon. Wala siyang pisikal na paraan upang mapunta sa pinangyarihan ng krimen, kaya tuluyan na siyang naalis sa listahan ng mga sospek. Sa kabuuan, lumitaw na dumaranas si Toya ng matinding emosyonal na tunggalian sa mga linggo bago ang kanyang pagkamatay. Idinagdag ang mga natuklasan nito sa makapal na investigative file. At bagamat ang pangunahing sospek na si Rajwinder Singh ay nasa kustudiya na, hindi pa tuluyang isinasara ng mga investigador ang posibilidad na maaaring may ibang sangkot. Nananatiling nakabitin ng mga tanong, ano ang tunay na motibo? Sino pa ang maaaring kasama? At anong mga sikreto ang nananatiling nakatago? 6 na taon matapos ang malagim na pagkamatay ni Toya Courtney, sa wakas ay dumating na ang kaso sa korte. Nagsimula ang paglilitis noong July 22, 2024 sa Cairns District Court at agad nitong nakuha ang malawak na atensyon ng publiko. Sa kabila ng makapal na ebidensyang iniharap, wala pang hatol hanggang ngayon. Patuloy pa ring isinasagawa ang mga pagdinig. Sa pagbubukas ng paglilitis, mariing iginiit ng prosekusyon na si Rajwinder Singh lamang ang may kagagawan ng krimen. Isinagawa raw niya ito ng may labis na kalupitan at pagkatapos ay tumakas palabas ng bansa upang takasan ng hustisya. Pinaniniwalaan ng prosekusyon na maaaring may hindi ka nais-nais na motibo ang insidente, isang intensyon na nauwi sa marahas na pagkilos. Ngunit kulang pa rin ang direktang ebidensya upang tuluyang patunayan ang nasabing motibo, kaya nanatili itong bahagi ng kaso na hindi paganap na nalulutas. Sa kabilang banda, iginiit ng depensa na ang kaso nito ay nakapatay lamang sa circumstantial evidence. Mariin nilang sinasabi na walang kasalanan si Singh. Ang kanyang naunang pag-amin sa India ay di umano'y napilit lamang at ibinigay ng walang wastong gabay ng abogado. Itinuro din ng depensa ang kawalan ng mga eyewitness, pati na ang mga kahina-hinalang interpretasyon sa DNA evidence. Giit nila ang presensya nito ay hindi sapat upang tiyak na mapatunayan na si Singh ang gumawa ng krimen. Mas lalong nagdagdag ng komplikasyon ang isang misteryosong pahayag na ginawa ni Singh habang nasa proseso ng extradition. Tumanggi siyang magbigay ng karagdagang detalye tungkol dito at ang kanyang legal team ay sinubukang ipatanggal ito bilang ebidensya. Ngunit ay pinayagan ng korte na talakayin ito sa mga testimonya. Kasama sa listahan ng mga testigo ang mga pulis, forensic experts, medical professionals, dating katrabaho ni Toya at ilang taong nakasalamuhan ni Singh habang siya ay nasa India. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nananatili pa rin bukas sa mga tanong. Mayroon bang ibang taong sangkot? Gaano kabigat ang mga tensyon sa pagitan ni Toya at ang kanyang partner na si Marco? At bakit hanggang ngayon, wala ni isang malinaw na saksi ang lumutang upang magpatunay sa mismong krimen? Patuloy itong nagiging paksa ng mainit na diskusyon ng publiko kahit na hindi ito formal na bahagi ng mga kasalukuyang kaso laban kay Singh. Habang nagpapatuloy ang mga pagdinig, masusing sinusuri ng hukom ang lahat ng ebidensyang iniharap. Tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanong at unti-unting isinumiti ng mga forensic experts ang kanilang mga natuklasan. Tahimik na dumadalo sa bawat araw ng paglilitis ang mga magulang ni Toya.
wala silang ibinibigay na pahayag sa publiko. Ngunit ang kanilang presensya ay nagsisilbing paalala ng bigat ng personal na pagkawala na dala ng kasong ito. At kapag dumating na ang hatol, yon ang magiging hudyat ng pagtatapos ng isang mahaba at masakit na paglalakbay. Subalit sa ngayon, nananatiling bukas ang lahat. Walang pag-amin, walang paglilinis ng pangalan. Tanging mga tanong, argumento at pag-asa na balang araw, ang katotohanan ay lalapas sa ilalim ng hustisya. Maraming salamat po sa panonood. Kung hindi naman po kalabisan, paki-like at subscribe po sa aking channel, and as always, keep safe everyone.